shall know Him. I shall know Him. As we live by His side, I shall stand. I shall know Him. I shall know Him by the prints of the nails in His hands. Standing somewhere in the shadows, you find Jesus. He's the only one who cares and understands. Standing somewhere in the shadows, you will find Him. And you know Him by the nail prints in His hand. I shall know Him. I shall know Him. As we live by His side, I shall stand. I shall know Him. I shall know Him by the prints of the nails in His hand. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find He's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes by. Reach out and touch the Lord. Oh, reach out and touch the Lord. Habang niya yung kabawat sa tayo tumayo as He passes by. You will find He's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your needs to supply. And reach out and touch the
Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Just want to welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Knowing that You are omnipotent, omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father, omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Heavenly Father, we thank You, Lord, tonight as we approach Your holy name, Lord God, for everything that You have done in us. For this day, Lord, sa buhay at kalakasan na Iyong pinagbigay, Panginoon, sa amin. Salamat, Lord, sa kapayapaan, Panginoon, at sa kalakasan na binahagi Mo sa amin, Lord God, sa araw nito, Diyos. At narito, Panginoon, pumuli kami na nagkakaisa sa isang dako upang i-approach namin muli ang Iyong salita, Panginoon, bago kami dumulog sa pansalangin, Lord God. Ang dalangin namin, Lord, ay pag-ibarapatin po kami, Lord God, at pakalinisin po Diyos sa aming puso, ang aming isip, Lord Jesus. Pagpatawad po, Panginoon, ang aming mga shortcomings, mga kasalanan sa gawa, Lord God, sa harap mo, Panginoon. At Lord, nawa ay magdating ang bawat sa Lord na pupupalan na nagpumula sa Lord Jesus. At ang bawat expectation, Lord God, ay magkaroon ng katugunan, Lord, na nagpumula sa iyo, Lord. It is indeed, Lord, that the spirit is willing, but the flesh is weak, Lord. We are willing, Lord, to serve You and to worship You, Lord. But this flesh, Lord, is very weak, Lord God. That's why we pray, Lord, in our willingness, Lord God, send us Your Holy Spirit, Lord God, na magbibigay sa amin ng buhay at kalakasan, inspirasyon, magpatuloy na paglingkuran ka, Panginoon. We need Your Holy Spirit tonight, Lord, as we approach Your Word, Lord God, and Your presence, Lord Jesus. We pray, Lord, mga kapatid namin na magiging kabahagi, Lord God, ng ganitong gawain. Ikaw po, Panginoon, ang tuloy na magpala. Maging sa Lord Diyos na nasa daan pa lamang, pakaingatan po, Panginoon. Maging ang mga kapatid namin na gumaganap po ng ganitong uri ng gawain. Ikaw po, Panginoon, ang magpala, Lord God, sa mga isa, Panginoon. Maging si Lord Diyos na nasa ibayang dagat, Panginoon, na nanonood sa live. Ikaw po, Diyos, ang tuloy na magpala. Lord God, Ikaw po ang patuloy na mamuna sa gabi nito sa aming gawain, Lord God, sa aming pananalangin. Sumayo, Diyos, ang lahat ng pupuli ko sa salamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na aming Diyos. Amen. Wala na pong makakapong bawat isa. Tunay na napakabilis ng oras natin ngayon at lumipas na naman ang isang buong paghapon at ayan, gabi na naman. Ngayon ay February 5. Second month na tayo ng taong 2025. So, napakabilis. Kaya binabati ko kayo sa gabi ito ng isang magandang gabi sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Nawa hindi na mawala sa puso natin na
patuloy na maghanap ng kalinga ng ating Panginoon. Hindi tayo magsawa na manalangin sa Kanya. Amen. Ito ang gabi ng pananalangin, kaya kung meron po kayong mga prayer request ay pakianda na lang po upang mamaya ay mabasa ng ating mga ngaral. Amen. Sa pagpapatuloy na ating gawain, I believe to my heart na pinunta natin dito ay upang makinig ng salita ng ating Panginoon at manalangin na sama-sama sa ating Panginoon. Kaya tayo magtutuloy-tuloy na sa ating gawain. Ito muna, awitin po muna natin ang awitin sa ating In That City, That Is Life. Number 107 ng ating song. There's a boundary far beyond the starry sky. There's a city where the never comes a night. These were faithful, we shall go there by and by. It's the city where the light is the light. In that city where the light is the light. But we know that the sun which shines upon us now so bright will be changed to clouds again until we go to that city where the light is the light. In the city, in that city. Come on, the city where the come and go now. I have a mansion over there. I have a mansion over there. And when he's on my way, I am going where the land is the land. Where the flowers bloom forever. Where the flowers bloom forever. And the day shall be one eternal day, shall be one eternal day without a night. And our tears shall be forever wiped away. In that city where the land is alive. Here we have our disappointments. Here we have our disappointments. All the while, and our fondest hopes, and our fondest hopes, but leave with bitter blind. Go by night, we leave the morning brings a smile. In the city, in that city where the land is the light. In that city where the land, in that city where the light is the light.
is the light. In that city where the Lamb is the light. The city where there come and no night. I've a mansion over there, and it's on the way. I am going where the Lamb is the light. That city, in that city where the Lamb is the light. The city where there come and no night. I have a mansion over there, and when things don't fall there, I am going where the Lamb is the light. Amen. Napakaganda ng awitin na to, that in the city, the Lamb is the light. Bibigay sa atin ng comfort na sabi dito, here we have our disappointments all the while, and the fondest hope, but meet with bitter light. Though by night we weep, the morning brings a smile. In the city where the lamp is the light. Amen. At tayo na ako na sa isa pang bahagi ng ating gawain, pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon o pagpapatotoo sa mga gawa ng ating Diyos sa ating buhay. Ibigay ako po ng pagkakataon kung sino man po sa inyo sa gabi ito. Kung wala naman ay nais kong samantalin ng pagkakataon na pasalamatan ng ating Diyos dahil patuloy niya akong iniingatan sa pagtuturo. Last time may dumaan na observer, wala kami masyadong ginagawa no, dahil completion ng grade. Pero sabi niya, mag-o-observe daw siya. Sabi ko naman, wala po kami ginagawa ngayon. Hindi po ako nagtuturo dahil nagko-complete lang po ako ng grades. Sabi niya, sige na, patingin ang lesson plan mo. Sabi ko, ay wala din po ako dalang lesson plan kasi nga, pagka magdadalang lesson plan, di ka nga magle-lesson. So, ang ginagawa ko lang po kasi ay nagtatawag ako ng estudyante isa-isa tapos sinasabi ko kung ano yung kulang. So, completion ng grade. So, yun, pagkatapos nun, sabi niya, punta ka ng opisina mamaya, kausapin ka. Dali mo yung lesson plan mo. So, pagdating ko po ng opisina ay salamat sa ating Panginoon dahil hindi po siya nagalit sa akin. Tinignan niya lang yung lesson plan ko, tapos sabi niya, wala siya sinabi. Binalik niya lang sa akin agad yung lesson plan ko. Kaya si Diyos, pupulit ko sa salamat. Samantalang nung pagpunta ko ng faculty ay may iba rin siyang dinaanan sa teacher na parehas kami na ginagawa ng mga teacher. Nagpakompleto ng grade, tapos wala din lesson plan. Sinagot-sagot daw nila yung observer na yun at nagalit sa kanila. Ngayon, nung sa akin dumaan, naramdaman ko agad na galit siya. Pero nung pinatawag ako sa opisina, hindi siya nagalit. Kaya sa Diyos ang pupulit ko sa salamat. Naalala ko tuloy yung kwento ni Daniel na tinuturo sa amin ng Sunday School na although tinapos siya sa yung week ng mayor pero walang ginawa sa kanya. Parang ganun din yung naranasan ko tuloy. Galit na galit yung observer pero pagpunta ko sa opisina niya, tinignan niya lesson plan, tapos sinuli niya lang, tapos balis na ako. Kaya salamat sa Panginoon, sa kanya mauli ang lahat na mabuti sa kabutihan namin. Amen. At tayo doon po na sa pinaka-sentro, pinaka-ugatuban, bahagi ng ating gawain. Bagamat maaga pa po, ay I believe to my heart na kailangan natin ang salita natin. Kaya muli, nanyahan ko po ang bawat isa na tayo tumayo. Awitin isa sa ating just another touch, Lord, from you. Ito ang ating kailangan sa luping ito. Oh, just another touch
nagkangyo sa amin sa sinapupunan ng aming Panginoon. Diyos, nararapat na itaas sa iyo ang mataas na pagpuri pagluwalhati sa kapito. Knowing, Father, that we are nothing without you, Lord. Ang tao kapag wala ang Diyos, Panginoon, magulo ang mga desisyon sa buhay. Magulo, Panginoon, walang kapayapaan, Panginoon. Diyos, pinapasalamatan namin na kinatagpo mo kami, O Diyos, noong mga panahon na kami ay naliligo pa ng landas sa libutan. Hanggang ngayon, Panginoon, kinakatagpo mo bawal sa amin. Bagamat may mga pagkukulang kami, O Diyos, may mga kakamusan, may mga kahinaan, may mga nagawa sa iyo hindi maganda, Panginoon. Patuloy, O Diyos, ang biyaya mo na nakalaan para sa amin. Pagpatawad mo, O Diyos, ang aming mga pagkukulang. Alalahanin mo, Panginoon, about this sa amin sa gabi nito, Diyos. Marapat nawa, Panginoon, na kami ay tumawag sa itakilang pangalan sa gabi na ito ng pananalangin, Panginoon. Alalahanin mo yung magang lingkod ng Diyos na mag-aayat ng iyong salita. Panginoon, wala po akong magagawa, O Diyos, kung hindi mo ako sasamahan, Panginoon. God, mga kapatid ko na naparito dahil sa iyong pangalan, katagpuin mo din sila, Panginoon, at katagpuin mo ang kanilang mga expectations, Lord, mga pananalangin, mga request sa iyo, Panginoon, mga prayer request sa iyo, Diyos, na kanilang nais sa gabi ito, katagpuin mo at o Diyos, kahabagan mo, Panginoon. Mga kapatid namin na nagkakapikon sa mga dati, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, Lord, dinadalangin namin na katagpuin mo din sila, O Diyos, magpalain, kung paano po papala ang bibigay sa amin ay magpalain mo din punawa sila sa dahon mo, Panginoon. O Diyos, ang lahat ng ito, O God, ay binabalik namin at tinataas ang iyong dakilang pangalan.
Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo, na aming Diyos at Tagapagligtas. Amen. Bago po tayo maupo, nabasa tayo ng salita ng ating Diyos sa Book of Isaiah. Chapter, kung doon nagkakamali, ay ng Isaiah. Isaiah chapter 38. Sundan lang po ninyo kung basa 1 hanggang 8. Sabi dito, in those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord, and said, Remember now, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Then came the word of the Lord to Isaiah, saying, Go and say to Hezekiah, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years. Yan ang salita ng Diyos natin pag-uusapan. Laya po tayo makupo mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon sa gabing ito, sa biyaya niya sa ating binigay. Salamat. Marami tayong mga pagsubok sa buhay, pero ang biyaya ng Diyos patuloy na nakalaan para sa atin. Amen. Pribilehiyo lamang mga kapatid na narito tayo sa gabing ito. Marami ang nais makita ang Diyos, pero hindi pinagkaloob ng Panginoon na makita siya ng mukha. Pero tayo, narito, binigyan tayo ng privilege ng Diyos, ng Panginoon na nakita natin siya. No? Hindi lamang sa pamamagitan ng mga kapatiran natin, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga salita. No? Sabi ng kasulatan, ang makilala mo siyang Diyos na tunay, buhay. Makakilala natin siyang Diyos na tunay, buhay. So marami ang nais sumamba, sabi ng prophet, they are doing a service without being into the will of God. No? Marami ang gustong sumamba sa Diyos pero hindi nila nakuha. Akala nila okay na yung pagsamba nila, akala nila tama na yun, pero they're just doing ng isang bagay na hindi naman pala kalooban ng Panginoon. So, makilala natin ng Diyos, biyaya yun, na tunay. No? Hindi lahat nakakakilala sa isang tunay na Diyos. Hindi lahat. Mayroong nakakakilala ng Diyos, pero hindi nila alam kung sinong Diyos ba yung tinutukoy natin. No? Kasi marami silang mga kilalang Diyos. Although, may mga tao talaga na nakikilala din ng Panginoong Kristo, pero iba kasi yung tinanggap mo sa puso mo yung Diyos. Ama, kung tinanggap mo kasi siya sa puso mo, sabi ni Prophet Abraham, pag tinanggap daw natin ang salita ng Diyos sa puso natin, magpapasimula yung kumilos doon sa kaibuturan ng puso natin. Hindi man biglaan yung changes, pero sabi ng kasulatan, day by day, glory to glory, it change us. Okay? So, isang privilege mga kapatid. Sa gabi ito, privilege pa rin natin ito na dinako tayo ng Diyos para sambahin natin siya. Marinig natin ang kanyang mga salita. Alam nyo, pag tao, lahat naman tayo, we're not worthy. Kung pag-uusapan yung
yung karapat-dapat na tayo kung tutusin, hindi nga tayo dapat karapat-dapat tumarap sa Kanya. Kasi, we committed sins. We committed mistakes and errors, I mean. Amen. We committed, tawag ito, meron tayong mga ups and downs. No? Minsan, nandun tayo sa tugatog, minsan nandun tayo sa ibaba. Okay? At pag pinag-usapan natin yung katawan, talagang wala talagang worthy. Pero sa atin, hindi tayo karapat-dapat umarap sa Diyos. Pero ang ginawa ng Diyos, ginawa niya tayong karapat-dapat. Amen. No? Ganyan yung Panginoon sa tao, pag tao sa tao lang, no? Maraming kakulangan ng tao. Marami tayong mapupula sa Kanya, marami tayong makikita sa Kanya kakapusan. Kasi kung naiintindihan natin, tao din siya, nakagaya natin, tao. At kung nakikita natin na nagkakasala yung kapatid natin, dapat alam mo din na ikaw din pumapasok sa ganon. Kaya dahil na hindi tayo mga Diyos, we are not all-knowing God. Isa lang ang all-knowing, it is God. Na nakaupo dun sa kanyang luglukan. Alam niya, sabi ng Biblia, alam niya ang kaibuturan. Mga sekreto ng puso natin na nalaman ng Diyos. So, yan. Privilege na ibigay tayo ng Panginoon sa gabi nito. Dito, dinako tayo. Galing tayo sa saan lugar. Pero mayroong Diyos na nagtulak sa atin. Nabigyan tayo ng inspirasyon para idako tayo sa bahay-sambahan. Hindi natin lubos na isip na sa mga pinanggalingan natin yung lugar, kung tutusin, may mga churches naman eh. Na kung tutusin, pwede ka naman magsimba ron. Tama po ba? Pwede ka naman sana umaten. Pero bakit nagpilit pa tayo na pumunta dito sa isang dako kung saan i-renovate ng Diyos na nanggaling pa tayo sa iba't ibang dako? May Pasig, merong Mandaluyong, may Manila, may Valenzuela, kung saan-saan pa. May Bicol. Pero ang Diyos, sabi niya, my ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. Amen. So, yun. Marami dyan. Pero nandito tayo sa kanyang presensya sa gabi nito. Nasumpungan tayo ngayon dahil doon sa inspirasyon na binibigay ng Diyos sa atin. At yan din, nagpapasalamat din ako sa Panginoon, mga kapatid, nung nakarang linggo na nakasama ko yung aking kapatid doon. Kaya si Brother Al, nakapag-take kami ng komunyon. Okay? Yun na, pwede naman talaga kung tutusin gawin yun. Kaya lang hindi ko lang ginagawa ng mga nakaraan dahil masyadong delikado sa mundo ang maglakbay na mag-isa. Hindi ko natatakot kung may multo doon o kayo may aswang na dumakit sa akin. Hindi yun ang nakakatakot. Ang nakakatakot yung madali kang kasagitna ng bundok na walang katao-tao. Ikaw lang ang nandun. So yun yung mga pinag-ano ko. Pero salamat sa Panginoon, nakasama ko yung ating kapatid dito. Yun, nakauwi naman kami ng ligtas sa tulong ng ating Panginoon. At nagganap namin yung communion doon na sinabi ko na kay Pastor Coreno na ganun ang gagawin namin. Kahit man lang ako every first week of the month, may makasama ako doon. Kung sino ipitik sa akin, kung magro-rotation sila, walang problema sa akin. Basta ang hilig ko lang kay Pastor Kako. Basta every first week of the month lang, may makasama ako doon kahit man lang dalawa sila. So, okay naman kay Pastor Coreno. So, yan. Salamat sa Panginoon dahil ang communion namin dati, mga kapatid, kondisyon. May kondisyon na communion namin. Kapag natapat ang holiday ng Lunes, yun lang. Tsaka lang kami makakapag-communion ng Linggo. Kasi pwede akong mag-stay ko ng gabi, Lunes na umaga, ang biyahe ka balik. Pero kailan pa yun? Nagtagal, pinag-aaralan ko ang kalendaryo, parang August pa yata ang susunod na holiday ng Lunes. Kaya matagal na naman sila makapag-communion. So, salamat sa Panginoon at nakapag-communion po kami doon. Yun yung unang communion namin sa taong ito ng 2025. So, hoping na magtuloy-tuloy na ang bagay na yun dahil kailangan din po namin doon. Hindi ko rin matutukan ng communion kapag nagko-communion tayo dito dahil hindi ko sila doon makabayaan. Kaya yun, malaking bagay po sa akin. Salamat sa Panginoon at puri ng kanyang dakilang pangalan. Now, gabi nito hindi ko nais magpakatagal. Dadako tayo sa salita ng Diyos. Ito naman ang kailangan natin palagi, ang salita ng ating Panginoon. Yan, yung title ng nakalagay dyan, Prayer can change the mind of God. Do you believe that?
Na kaisipan, sa pamamagitan ng panalangin, kaya niyang baguhin mong kaisipan ng Diyos. Kaya. Biruin mo biruin niyo po isa siyang all-knowing God. Isa siyang makapangyarihang Diyos. Kapag nag-decide siya, tutusin, okay na yun eh. Kaya niya nang panindigan yung desisyon na yun eh. Hindi dahil gusto niyang baliin yung pagka-Diyos niya. Hindi dahil gusto niyang sabihin na Diyos siya dapat ang masunod. Pero kung iisipin mo, kahit sa pamamagitan ng panalangin, nababago natin ang kaisipan ng Diyos. No, ganyan kabuti ng Panginoon. No, mamaya may mababasa tayong verse dito sa Bible na kailangan talaga yon, prayer. Prayer can change the mind of God. Kagaya ng binasa natin dito na sa talata na ating binuksan sa Book of Isaiah, nandito si Hezekiah, nagkaroon ng sakit. Ang hari nito, na hari ng Judah, ay nagkaroon ng sakit. Base dito sa binabasa natin na sakit na kamamatay. Walang account sa Bible na sinabi kung anong klaseng sakit ni Hezekiah meron siya. Pero ang sinabi ng Biblia at sinabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay Isaiah, "Thus saith the Lord." Kapag mayroong ganito ang sabi ng Panginoon, it is confirmed na yung salita na yon galing sa Diyos. Kasi hindi natin pwedeng sabihin yung ganito ang sabi ng Panginoon kung hindi ka pinagkatiwalaan ng Diyos na sabihin ang bagay na yan. Hindi ka pwedeng maging fortune teller, magiging fortune teller ka lang kapag pinilit mo. Magiging manghuhula ka lang kapag pinilit mo. At maaari kang manghula, maaari kang maging fortune teller, pero ang lahat ng yan pwedeng sumablay. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay, it is absolute. See, absolute. Batayan, sigurado, perfect. Sabi ng prophet, kapag sinabi mong absolute, no? Napaka-perfecto na yan. It is the absolute kapag sinabi niya, "Thus saith the Lord." No, nung kinausap niya si Prophet Isaiah, sabi ng Panginoon kay Prophet, doon sa likod niya na si Isaiah, puntahan mo. Puntahan mo yung haring si Hezekiah. At sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambayanan. Ikaw ay may sakit na ikamamatay at mamamatay ka at hindi ka na mabubuhay. Napansinin natin na ang mga araw na iyon ay may sakit na ikamamatay si Hezekiah at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambahayan, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Period. See? Ibig sabihin, tinuldukan ka na ng Panginoon, tinuldukan na si Hezekiah ng Panginoon at siya hindi na mabubuhay. Na hanggang doon na lang siya. Binigyan na siya ng warning ng Panginoon na ayusin mo na. Kasi sigurado, one of this day, maaari ka nang mamatay, Hezekiah. See that? Naintindihan po ba natin? Ang hatol ng Panginoon, hindi muna siya gagalaw ng bagay hanggat, sabi ng prophet, hanggat hindi niya muna papabalaan ng tao. At ang Diyos lagi nakikipag-usap sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na propeta. Ang salita ng Panginoon laging dumadaloy sa kanyang mga lingkod na propeta. Hindi mo pwedeng konsultahin ang Diyos sa kung sino-sinong Pilato. Ang pagkonsulta sa Diyos doon sa kanyang pinahirang na lingkod na propeta. Even in our days, in these last days, mayroong prophet na pinadala ang Diyos. It is Prophet William Marion Branham na kailangan mo siyang konsultahin. At vice versa, sabi ni Brother Branham, ano man ang sabihin ko, kapag hindi sinangayunan ng kasulatan, mali ako, tama ang Bible. It is thus saith the Lord. Kaya ang Panginoon nagpo-provide lagi siya ng prophet sa mga panahon na yon, upang kausapin niya tayo, at yung prophet na ipinadala sa huling kapanahunan
Yun yung kumausap sa atin na mayroong nobya na ihahanda ang Panginoon. At tayo yun, mga kapatid. Hindi ka na kabilang, kundi kabilang ka na dati pa. Hindi ka ginawang nobya, kundi noon pa nobya ka na ng Panginoon. Nagkakaintindihan tayo? Kaya ano man po ang hingin natin sa Diyos, kapatid, na may pananalangin, na may pananampalataya, yun ang ibibigay ng Diyos. Kasi bakit hindi ka hinirang ng Panginoon ngayon? Hindi tayo nagpupunta ng church para maligtas, kundi noon pa man ligtas na tayo. Bago pa man ibigay ang bugtong na anak, alam na ng Diyos yung gagawin niya. See? May plano na ang Panginoon. Mula nung ang human race bumagsak, mula nung pumasok ang kamatayan sa mga panahon na yon, kay Eve and Adam, nag-prepare na ang Diyos ng paraan. Nakita natin, nagsashadow na, meron ng anino na ginagawa ang Panginoon. Anong ginawa ni Adam and Eve? Nung sila'y pumasok sa pagkakasala, di ba, pumatay sila ng kordero, at yun ang ipinagtakip nila sa kanilang mga kasalakahiyan. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. I mean, pumutol sila ng dahon ng higos. Tama po? At yun ang ipinagtakip nila, pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Dahil bakit? Mayroong provided lamb na ibinigay ang Diyos para matakpan yung kasalanan. Isang lamb na walang kapintasan. Nag-sacrifice ng buhay para doon matakpan yung kasalanan ni Eve and ni Adam. Pero ngayon, kapatid, hindi na tinakpan ang kasalanan natin. Kasi yung perfect lamb na inialay doon sa cross ng Kalbaryo, it is for the remission of our sin. Hindi lang para takpan, kundi para linisin tayo sa kasalanan. See that? Now, si Prophet Isaiah, ang propeta nitong panahon na ito. Tapos sino ba si Hezekiah? Pansinin natin na si Hezekiah, anak siya ni Ahaz, na hari dati ng Judah. Ahaz. Okay? Successor, kumbaga pinaka-successor niya, si Hezekiah. At naghari sa Huda si Hezekiah ng 29 years. At sabi ng Bible, si Hezekiah isang mabuting tagapamuno at matapang. Si Hezekiah din yung nagbuwag ng mga pananambahan o pagsamba ng mga Israel doon sa mga Diyos-Diyosan. Binuwag ni Hezekiah lahat yun. Kaya pag pinansin niyo ang Bible, nagkaroon siya dito ng katwiran sa Panginoon. Naalalahanin mo yung nilakad ko, Panginoon. Naging matuwid ang lakad ko sa iyo, naging perpekto yung puso ko. Sinunod ko yung mga kalooban mo, o ano ang gusto mo, Panginoon. Now, ano ang nangyari? Sino ba ito si Hezekiah? He is the king of Judah. See? At 29 years niyang pinagharian ang Judah. Binuwag niya, even the brazen serpent, binuwag nitong hari na ito. At ang propeta nung time na yun, si Prophet Isaiah. At nangyari na itong si King Hezekiah nagrebelde at hindi sumamba o sumunod dito sa kabilang panig. Yun yung king, yun yung Assyria. Nang hari noon si Sennacherib. No? At nangyari na ayaw magpasakop nito ni Hezekiah dahil alam niyo na tayo, mga kapatid, si King Hezekiah, mayroon siyang pananampalataya sa Diyos. Alam niya kung paano tumawag sa Panginoon. Alam niya kung paano humingi ng tulong sa Diyos. Ganyan ang tao kapag ikaw, alam mo kung paano humingi ng tulong sa Panginoon. Kapatid, malaki na ang lamang mo sa sanlibutan. Diba? Maaaring marami silang pera. Maaaring mayaman sila.
Maaaring marami silang mga ari-arian. Subalit tayo, ganito lang ang buhay natin. Pero kung alam natin kung paano tumawag sa Panginoon, kapatid, higit pa tayo sa milyonaryo. Naiintindihan po natin? Higit pa tayo. Ano lang ang hinahanap sa atin ng Panginoon? Yung pananampalataya. Now, yun ang nagsimula ng ugat ng pagkakaroon, no? Ng pananakop. At nung time na yun, nagalit ng gusto ang hari ng Assyria, si Sennacherib, at nangyari, sinugod niya ang Judah at nagdala ng takot sa buong Huda that time. Pero nung time na yun, nagsimulang manalangin ang haring ito na si Hezekiah. At ang sabi ni Hezekiah, Panginoon, tulungan mo kami. At nung pagkapanalangin ni Hezekiah at ni Mano, tumugon ang Panginoon. At binuwag ng Panginoon o pinatay ng Panginoon ang mga Assyrians na 185,000 Assyrians. See? Kaya, nakaka-bless mga kapatid, ano? Kung nasa panig mo, sabi ng Panginoon, if God is in us, who can be against us? Eh, yun. Kumbaga, parang sa atin, no, nakaka-proud na mayroon kang matutulungan kagad in case of emergency. Mayroon ka kagad matatawagan in case na kailangan mo ng tulong. Mayroon ka agad na natutugon sa iyo in case na kailangan mo ng makakausap. See? And I remember nung si Balak, no? Di ba ganyan din si Balak? Natakot sa kanyang puso nung malaman niya na dadaan yung bayang Israel. Do you believe? Naalala niyo si Balak? At nangamba siya, nasabi niya, naku, itong dami na ito, dadaan sa akin, ubos ang aking mga pananim. Mga baka pa lang ito pag dumaan sa akin. Naku, yung mga tubig namin simot. Eh, yung mga hayop pa lang, yung inaalala ni Balak. Kaya anong ginawa ni Balak? Alam niya kasi na may tao na kapag pinagpala ng taong yun, pinagpapala ng Diyos. Kapag sinumpa ng taong yun, sinusumpa ng Diyos. Kaya kinonsulta niya itong propeta na ito. And who is that prophet? Balaam. Ayan yun? Kaya, alam niyo, kapag kapartido natin ng Diyos o kapanalig natin ng Panginoon, hindi kanya ipapahamak. Hindi kanya ipapahiya. Ayan yun? Sabi ng Panginoon, hindi ko pwedeng sumpain ang aking pinagpala. At hindi pwedeng pagpalain ko ang aking sinumpa. Sabi ng Panginoon kay Balaam, kung ano man nasabihin ko, sige, yun ang sabihin mo sa haring yan. Ayun yun. So doon nagtagumpay. Kaya maraming bansa ang takot sa Israel kasi alam ng mga bansang ito na ang bayang Israel ay kinakasihan at ipinagtatanggol ng Diyos. Ngayon din po sa atin mga kapatid. See that? Noong nalalaman lang natin, nakakampi natin ang Panginoon, hindi ka matatakot. Matututo tayong manindigan, matututo tayong tumayo sa ating mga pa. Bakit? Alam natin na kasama natin ang Diyos. See? Now, yun yung nagawa ni Hezekiah. Kaya sabi niya rito, ng mga araw na yun, ay may sakit, may kamamatay si Ezekias. At si Isaias, ang propeta na anak ni Amos, ay nabaroon sa kanya at nagsabi sa kanya ganito, sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sambayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi na mabubuhay. Kaya nung marinig ni Ezekias, nang magkakaipinit ni Ezekias ang kanyang muka sa panig at nanalangin sa Panginoon. Yan. Hindi nataranta si Hezekiah. Hindi siya nagpatawag ng mga magagaling na doktor. Kundi tama yung kinonsulta ni Hezekiah. Tama yung kanyang tinawagan. It is God na alam niya magpapagaling sa kanya. It is God every time na mananalangin si Hezekiah, may Diyos natutugon sa kanyang dalangin. Kaya malakas ang loob ni Hezekiah na pagkat dumalangin siya sa Panginoon, alam niyang didinggil siya ng Diyos at alam niyang hindi siya mapapahindihan ng Panginoon.
Anong ginawa ni Hezekiah? Pinihit niya yung kanyang mukha doon sa dingding, doon sa panig at dumalangin sa Diyos. At nagsabi, dinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin. Kaya ninyo, kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekias ay umiyak ng di kawasan. Yan. So yun, napakalaki ng magagawa pala ng panalangin, mga kapatid. Prayer can change the mind of God. Now, ano nangyari after na dumalangin ni Hezekiah? Anong ginawa ng Panginoon? Nang magkakayo dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay umaon. At sabihin mo kay Hezekias, ganito ang sabi ng Panginoon. Meron uling, thus saith the Lord. Ano yun? Confirmation na talagang galing sa Panginoon ng salitang yun. Okay? Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos si David na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito aking idaragdag sa iyong mga kaarawan, ang 15 taon. How could just imagine na mamamatay na yung tao, pero nung manalangin, in-extend ng Panginoon yung kanyang buhay 15 years pa. With that, ganyan kalaki ang magagawa ng pananalangin, mga kapatid. Ganyan kaganda na mayroon tayong pagtitipon every Wednesday dahil alam natin na malaki ang magagawa ng pananalangin. Ang pananalangin ng taong matuwid, dinidinig ng Panginoon. And we believe that we are righteous unto the sight of the God, of our Lord. Tama po ba? Matuwid po ba tayo lahat? Bakit wala bang dininig dito ang Diyos? Di ba dininig ka ng Panginoon? Di ba dininig tayo ng Diyos? So, ibig sabihin matuwid tayo mga kapatid. Kasi hindi ka dinigin ng Panginoon kapag hindi ka matuwid. Hindi nga, alam niyo ba na ang panalangin ng mga palalo, masakit sa tenga ng Panginoon, sabi ni David. Ayaw niyang harapin yung dalangin nila. Ayaw niyang lingunin yung dalangin ng mga taong nagpapalalo, mga matitigas ang ulo. And ito sa hindi dinidinig ng Diyos. Pero tayo, marami na tayong ipinanalangin sa dakong ito at hindi lamang sa dakong ito, mga kapatid. Saan man tayo magpunta kapag nanalangin tayo, dumidinig ang Panginoon. See that? Just have faith on God. Now, naman kayo dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay umangon at sabihin mo kay Hezekias. Ganito ang sabi ng Panginoon. Now, hindi ko lubos maisip na, di ba, kung panahon natin to, yung Pangulo natin, sasabihan mo na mamamatay ka, baka ipapatay ka din noon. Tama ba? Na, okay, sige, sabihin na natin, pinataan ka. Binigyan mo ng babala dahil likod ka ng Panginoon. Binigyan mo ng babala ang Pangulo na mamamatay siya, na may mag-aasasin sa kanya. Sabi ng Panginoon. At pag alis mo, maya-maya, sabihin ng Diyos, balik ka doon. Sabi mo, hindi na pala. Diba? So, nakakaano nga isipin, diba? Parang gano'n ang mangyayari. Pero, tingnan nyo ang paninindigan ni Isaias. May mga bantay doon na dadaanan ka. Hindi ka basta-basta makakabalik doon sa hari nang walang nagbabantay. Pero buo ang loob ni Isaias. Bakit? Mayroong utos ng Panginoon na ipapadala sa hari ng Huda. Yun ay walang nagpapagod si Hezekiah. Amen. Kaya sabi niya rito, ikaw yumaon at sabihin mo kay Hezekias, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang. Aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Anong sabi, dininig? At ano lang, dininig lang ba? Hindi, nakita yung kanyang pagluha. Amen. Na kapag pala tayo dadalangin, didinggin ng Panginoon, pati ang ating pagsusumakit, nakikita ng Panginoon. Kung gaano mo kailangan yung katugunan, kapatid, nakikita ng Diyos. See? Narito aking idaragdag sa iyong mga karawan ang 15 taon. Now, pansinin,
Hindi lamang para sa kanyang benepisyo ang ginawa niya. Kung titingnan niyo kung anong ginawa ng Panginoon. At aking ililigtas ikaw at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Syria. Hindi lamang ikaw ang magbe-benefits ng panalangin na itutugon ng Panginoon, kundi iyong sambayanan magkakaroon ng benepisyo, kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa Diyos. Hindi lang ikaw ang magbe-benepisyo niyan. Pati ang iyong mga mahal sa buhay, kabilang sa benepisyo ng iyong mga dalangin na may pananampalataya sa Panginoon. Amen. Yan. Kaya nga kapag nanalangin tayo, dapat hindi ka selfish. May mga mahal ka sa buhay na kailangan din ng kaligtasan. You must pray for them. You have to pray for them. See? Kasi bakit? Katulad mo din sila noon na kinahabagan ng Diyos at kailangan din nila ng habang ng Panginoon para makaalis sila doon. See? At sabi niya, aking ililigtas ikaw at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria at aking ipagsasanggalang ang bayang ito na pagtatanggol ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ng Apostol Pablo, if God be for us, who can be against us? Kung kakampi mo ang Diyos, sino ang magiging laban sa iyo? Tingnan nyo, sabi ng prophet sa kanyang pangangaral sa pangangaral niya ng Expectations 1961 paragraph 26, sabi niya rito, prayer is the most powerful weapon that was ever put in the control of human beings. Yan. Panalangin. Ito pala ang pinakamalakas na sandata ng tao, ang pananalangin. Okay? There's no atomic bomb or no hydrogen bomb as powerful as prayer. Walang mas lalakas pa dyan. Kahit mga atomic bomb, sabi ng prophet, o hydrogen bomb pa yan, o maaaring dunawin pa yan ang mundo. Kung mayroon kang pananalangin, o mayroon kang, kung marunong kang manalangin, malaki ang magagawa niyan. Yan ang pinakamagandang sandata ng isang mananampalataya. Sabi ni prophet, prayer will change the mind of God. Did you know that? It did do it one time. It did do it one time, sabi ng prophet. Now, it's a message of believing God. Paragraph 107, 1952. So therefore, that's the reason said, the prayer of faith shall save the sick. Kaya nyo? And individual's prayer, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Oh, if you only knew that in your hand, Christ gave us the authority. Kung nalalaman lang natin na sa ating mga kamay, binigyan tayo ng kapahamalaan ng Diyos. Binigyan tayo ni Kristo ng kapahamalaan. Sa pamamagitan ng kanyang pangalan. By being Christians, the most powerful weapon the world has ever known. Prayer, it even changes everything. I'll change the mind of God. It did do it. After death was pronounced to a man, matapos na sabihin na mamamatay ang isang tao, nanalangin. God told the prophet, go back and tell him, I heard him. See? The prayer, hold on, sabi ng prophet. Malaki ang magagawa ng panalangin. Now, isa natin sa James chapter 5. Tingnan nyo kung sa kuya. Santiago chapter 5, 15 hanggang 16. Tingnan nyo sa 14. Sabi niya rito, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Hindi ka lang basta mananalangin, kundi kailangan mananalangin ka na may kalakip na pananampalataya. At ano daw ang magagawa nun? Sabi ng prophet, sabi ng Biblia, magliligtas ito doon sa taong may sakit.
na hindi na makatayo yung tao, hindi na makabangon ng lalata na kung mananalangin ka para sa kanya, taglay ang pananampalataya kapatid, maaari natin siyang mailigtas sa kanyang karamdaman. Okay? At ang pananalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ay ipapatawad sa kanya. Kaya, mga pahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng malingas pananalangin ng taong matuwid. Yan. See that? Amen yan. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Kung isa kang tuwid at alam mong tuwid ka sa harapan ng Panginoon at nananalangin ka, dinidinig ng Diyos, pati malaki ang nagagawa niya. Diba? Maging ang kaisipan ng Diyos kayang baguhin sa pamamagitan ng panalangin. Maraming beses na sa field, sa Diyos ang kapurihan, mga kapatid, hindi ko yung tinataas ang aking sarili. Pero based on my own experience, maraming beses sa field na nakakaranas ako na mag-pray. Pinapatawag ako. Minsan, ang pinaka dakila na naranasan ko sa field na ipag-pray yung taong mamamatay na. Kung kaya sa Mindoro na nagpa-Bible study ako doon sa San Luis. Isa siyang babae na sincero nung time na yun na maglingkod. Pero dumating ang time na nandun siya sa balik ng karamdaman. Nagtataka ko every Bible study ko, hindi umaaten. Sabi ko, imposible kasi napakanilas niya mag-attend ng prayer ng Bible study. Every time na nandun ako ng Biyernes, nandun siya lagi present. Kasi nauna ko sa akin sa upuan. Siya yung unang babae sa akin, Brother Arwin. Sabi ko mga 2 linggo, 3 linggo na hindi siya nakikita doon sa upuan. Sabi ko, there's something wrong. At hindi ko alam ang bahay niya, pero sabi ng kapatid na nakasama ko doon, na nandun sa Mindoro, Brother Arwin, puntahan natin na ng bahay. At pagpunta namin ngayon, may sakit na yung tao na halos hindi siya makatayo, payat na payat na, dehydrated na yung tao kasi yung mga labi niya di yung tuyo na. Sabi ko doon sa lalaki, yung lalaki matigas ang ulo, yung asawa niya, kasi sabi ko magpabautis mo na, tanggapin ng Panginoon, hindi siya nagpabautis mo nung mga time na malakas pa sila. Pero nung may sakit na yung asawa, naku, siguro kahit anong sabihin ko, papabautis siya. Kasi sabi ko may process yan, Brad, sabi ko. So sa ngayon, sabi ko, ano ba ang gusto mo mangyari dyan sa asawa mo, kay Mr. Marley? Sabi niya, gusto ko lang gumaling. Pag gumaling yan, Pastor, magpapabautis ko na ako. Sabi ko, narinig yan ng Diyos. Sabi ko, dapat niyang ganapin. Kapag nag-display ng kapangyarihan ng Panginoon, you must, do it. Kung kailangan tanggapin ang baptism, tanggapin mo kasi sa iyong bunganga yan nagmula. Yung sister na yun, talagang, tingin ko talaga, tinanay na siya. Sabi ng doktor, mamamatay na. Doktor ang nagsabi na mamatay na. Sabi ko doon kinausap ko yung babae, hindi na umimik. Sabi ko, sister, naalala mo ako, kilay na lang ang sumasagot. Wala na, nakakangalay yung lagi niya. Kilay na lang. Sabi ko, gusto mo ipapray ka? Baka pangyarihan ng Diyos natin, kung pagkalooban ka niya ng lakas, naku, ang Diyos ang mag-decide. Pero, alam mo ba na malaki makagawa ng panalangin? Gano'n lang ang sagot niya, tugon na, kilay. At kinausap ko yung asawa, sabi ko, ano ang nais mo? At gagawin niya, papabautis mo, at magdinig ko na raw siya sa Diyos. Sabi ko doon sa kapatid na kasama ko, na nag-evangelize, sabi ko, brother, mag-pray tayo. Pero kailangan ang prayer natin ay may kalapit na pananampalataya sa Diyos. The good thing is, nag-evangelize kasi ako, kailangan lagi may dala ka na, pag sa field, kailangan dala ka na langis. So yun, pinipil yung langis ko, nagamit yung langis, pinahiram ko yung ulo, yung braso, the rest of the body, yung asawa na pinagpahit ko, pahiram mo, yung asawa mo, sabi ko, pag-pray natin after mga pahiram. Lahat, ako.
ng katawan, pahiran mo. Pinag-pray namin yung sister. Alam niyo, parang habang nakapikit ako, nagpipray kami, hindi lang ako nakaramdam, pati yung brother na kasama ko dahil nagkukwento siya, nag-testify siya, at tinestimony niya rin niya sa church ng Pindoro, na sabi niya, ang lakas ng pwersa na umalis, ramdam ko, nangilabot yung balat ko. Kasi nung pinag-pray namin, nakapikit kami, naramdaman ko yung pwersang lumayas, ang init. At yung tao, nung after kong mag-pray na imunot ko yung mata ko, tinignan ko yung tao, yung pawis niya butlig-butlig. Sabi ko, sister, praise the Lord, magaling ka na. Amen. Sabi ng sister na hindi makapagsalita, salamat, pastor. Kaya niyo? At nung sumunod na linggo na pagdating ko doon, alam nyo, Webes, nandun ako kasi doon ako nag-isa sa kapatiran na bahay para prepare sa Biyernes sa Bible study ko doon. Pagdaan ko, umihiyaw. Nandun na sa palayan, nagpapalay na uli, nagkaano na uli ng palay, umihiyaw yung sister. Hinanap ko nasa si yung asawa mo, asa po. Kasi may pangako siya magpapabaptize. Naku, sabi niya, alam mo naman, pastor, mga salita ng tao, hambog lang yan. Kayabangan sa katawan. Alam mo, dahil sa kabigasan ng ulo ng asawa, ang kinuha ng Diyos yung babae. Pero nag-display pa rin ang kapangyarihan ng Diyos. That was the greatest experience na naranasan ko sa kanang buhay ko na talagang hindi ako nagtulong ko is God na nakakalam talaga niyan. Nung pagmulat ko ng mata ko, yung sister, pawis-pawis, puro pawis sa katawan. Sabi ko, tapos humingi ng tubig. Sabi niya, pingin tubig. Iyak yung lalaki, sabi niya, ang tagal kong kinakausap, hindi ako kinakausap, pastor. Ngayon, nung pagkatapos ng pray, humihingi sa akin ng tubig. Sabi ko, bigyan mo, painumin mo agad. Nung uminom, sabi ko, sister, praise the Lord, magaling ka na. Pinagaling ka ng Diyos. Purihin mo ang Panginoon. Sabi niya, okay, pastor, salamat sa Panginoon. At nakasama pa namin siya ng ilang linggo. After that, talagang lumusa na siyang kinuha ng Panginoon. Dahil doon sa kanyang asawa, na sabi nga sa doktor, ay mayabang. Ano bang termino nun? Nagyayabang. Mayabang yung sakit na, sa may termino sila doon, na parang yun nga, parang mayabang o sinungaling. Dahil sa Diyos ang papuri, prayer can change the mind of God. Amen. Pero take note mga kapatid, kapag ka maaari na baguhin ang panalangin ng kaisipan ng Diyos, pero maaari hindi rin niya baguhin base sa pananampalataya. Hindi ko sinabi o nabasa natin sa Bible at sa pangangaral ng prophet na maaari baguhin ang kaisipan ng Diyos, gagamitin natin ang quotation na yan. Depende pa rin po yan sa pananampalataya natin. Sabi sa Santiago na binasa natin, yung pananalangin natin na may pananampalataya, nakapagligtas sa taong may sakit. Kailangan may pananampalataya. Hindi na basta tayo humihingi sa Diyos. Bigyan mo ko nito, bigyan mo ko niyan, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Hindi. Kundi mayroon ka dapat masumpungan, it is impossible to please God without faith. Masumpungan sa atin ang pananampalataya. So, salamat sa Diyos sa mga pangangaral, sa mga salita na yan ng ating Panginoon. Ito na labasan ko. Dahil natin tatayo sa ating Panginoon, tayo pa mananalangin. Bago may bigyan sa ating kapatid, Brother Richard. Okay? Salamat Panginoon sa gabi ito, sa salita mo namin na pag-usapan. Diyos, isang bagay na isang pribileyo ito, Panginoon, na narinig namin yung salita mo sa gabi ito, na Lord, ang pananampalataya at ang pananalangin sa iyo, Diyos, malaki nagagawa, Panginoon. Tulungan mo, Lord, sa amin na makapanampalataya sa iyo at laging tumawag sa iyo sa pananalangin, Panginoon. Diyos, purihin ka, Panginoon, at pinapasalamatan ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Susnos sa aming Diyos. Ito ang aming dalangin. Amen. Dabalik ko sa amin. Brother Check. Okay po, sir. Yun. So, nawa, simple pangalan na yan ay matalim sa bawat isipan natin.
Ayan. So, napagano na isang sinabi niya that prayer is the most powerful weapon ever given or ever put in control ng tao. Diba? So, ibig sabihin, bagay na binigay sa atin ng Diyos para nahawak mo, na-control mo. Amen? So, hindi siya yung bagay na hahanapin mo pa, hindi siya yung titignan mo pa kung paano at nagbabakasakali ka. Pero sinabi niya, ever put in control, diba? Sa tao. So, napaka-inam na may panalangin ang bawat isa sa atin. The power of prayer na binigay sa bawat isa sa atin. Amen. So, yan lang. Sana alam natin gamitin. Yeah. So, it might be the most powerful weapon, pero sinabi dyan, it can. Yeah. Ibig sabihin, maaari. Yeah. So, huwag tayong masyadong mangarap na we can ever change the mind of God because there's always a will of God prevailing, diba? So, tsaka, may mga bagay na if you're a true Christian kasi, diba? If you abide in my words, abide in me, ask what you will. Pero bago dun sa ask what you will, kailangan mo na mag-abide sa kalooban ng Panginoon. Kasi hindi tayo yung mga Kristiyanong palagi na lang humihingi kahit alam mo yung bawal. So, kasi the more that you ask for something sa Diyos at kulitan siya sa'yo, diba? Bibigay niya yan sa'yo kahit ikaw mahanap. So, we have to know how to use that power. Kaya sinabi niya, ever put in control. So, control natin yan. Yung pinakakapangyarihan sa data na yan, kukontrolin mo yan. Amen? So, but the power of faith also, diba? Alam natin na sa panampalataya na yan, yung mga hinihiling natin ay pagkakalab sa atin. Amen. So sa gabi ito, tayo mananalangin na itong mga prayer requests na pinalagong sa harapan. At kaya tayo muli nagka-prayer request dito dahil gusto natin sabay-sabay at sama-sama natin ipapanalangin. Hindi man natin sabay-sabay itong bigkasin sa panalangin, pero nandun tayo sa pagkakasundo sa panalangin. So huwag yung kalimutan itong mga prayer requests na binabasa sa harapan upang isama niyo ang mamaya sa Panginoon. Hindi lang kayo mananalangin para sa sarili niyo, hindi tayo mananalangin para lang sa kailangan natin, kundi mananalangin tayo para sa isa't isa. Yan. Dahil alam mo na may kailangan ka, may kailangan din yung kapatid mo. Yan. At maaaring wala sa prayer request na pinadala dito, pero alam mo yun, isama mo pa rin yung kapatid mo sa pananalangin. Yan. So, yan, because again, prayer can change the mind of God. Ayan, napakasarap na ang isang kapatid mo inaalala mo sa panalangin. Ayan, at hindi tayo nagmamadali sa pananalangin, hindi yung, alam mo yun, mabilis ka manalangin na parang nag-rosary o gano'n na diba? So, hindi gano'n. Dapat nakikipag-usap ka talaga sa Diyos. Ayan, hindi ka judgment, hindi ka nagte-text sa Diyos na, Lord, malakanan. Hindi gano'n. Kundi, alam mo, si Hezekiah, di ba? Yung pinag-usapan na he wept sore. Talagang, siya, umiyak siya. Binay mo, na siya, matuwid na tao na siya. Kumbaga, tuloy yun, pag kumunin ka na ng Diyos, okay ka na eh. Diba? Parang, Lord, kunin mo na ako kasi, diba? Kung yun yung kalooban mo, para pamatay ako, nabuhay na siya na matuwid eh. Pero nakita nyo, umiyak pa din siya. May iniluha pa rin siya sa Diyos, may hiningi pa rin siya sa Diyos na bagay. Ibig sabihin, alam mo yun, kahit gano'n na siya, wala tayo sa kalikingan niya. Pag binasa niya yung qualifications, yung description niya sa Bible, di ba? Lumakad siya ng matuwid, may sakdal siyang puso, tawa, pinilit niya sumunod dun sa lakad ng Panginoon. Tayo, wala. Hindi mo kaya yung ginawa ni Hezekiah. Pero, nung sinabi ng Diyos, nakukunin na kita, umiyak pa siya. Naghabol pa siya sa luklukan ng Panginoon. So, how much more pa tayo na marami tayong kailangan sa Diyos. Tapos kung manalangin ka para kang kumuskus na lang para humiling sa langit. Hindi ganun. Dapat we know and with the whole faith and with all our hearts, diba? Alam mo kung paano i-approach ang Panginoon.
Amen. So, ayan, sama natin sa panalangin itong mga prayer request. Sabi dito, pagkasapos sa panalangin na ang Diyos ang magbigay ng kagalingan sa pangihina ng katawan, panlalamig at sa ubo. Sa Diyos ko po ititiwalang lahat. To God be the glory. So, ayan, medyo napapanon talaga itong ganitong sakit, panghihina ng katawan, panlalamig, at ubo. So, ayan, nararamdaman ngayon ng Sir Jem, na ang Diyos ang magbigay ng kagalingan. So, naintindihan natin? Naintindihan po ba natin? Pagkasama po sa panalangin, ang lubusang kagalingan ni Brother David, ibalik nawa ng Panginoon ang kanyang lakas at sigla. Maging sa aming mga anak na si Shad at si Shalom na ang Diyos ang magbigay ng kagalingan sa kanilang upo at lagnat. Maging sa mga pangailangan sa araw, sa Diyos ko lang tinutungala ang lahat ng mga pakikinig. Amen. So, again, karamdaman, natural, hawa-hawa. Diba? So, pero, alam mo yun, mas nakakahawa din ang lakas ng pananampalataya. So, sama natin sa Panginoon, walang imposible sa Diyos. Amen. So, ang Diyos ang dakilang mangbigay. Isama niyo po sa panalangin, yung prayer request Sir Mercy kanina, isama niyo po sa panalangin na makapasa ako sa exam bukas. Ayan, so may exam siya ulit bukas. Sama sa panalangin. Sama niyo din po ako sa panalangin na makuha kami ng pinsan ko ng maayos galing sa school. Ayan. So, siguro pag-iingat ng Diyos sa pag-uwit pagpunta, diba, sa eskwelahan. Prayer request ni Ruth, sama na yun sa panalangin na yung exam niya doon bukas ay makapasa siya at yung pag-ingat sa kanila sa pagpunta sa school. Pagpunta at pag-uwi. Sa huling prayer request na pinaulit dito. Sige. Walang pangalan pero si Jay. Kasama po sa prayer na ang Diyos mo ang magbigay ng maayos at clear na resulta sa kidney, urinary, and bladder. Ultrasound po sa Friday. So, ultrasound ni Sir CJ sa kanyang kidney, urinary, and urinary bladder. And so, ang Diyos ang magbigay ng maayos na resulta. So, sama natin sa panalangin. Kasama po sa rin po si Sister Lisa Goromeo. And si Sister Lisa Goromeo, kasama po natin sa kapatinan sa La Union na young people sa Baguio Church na ang Diyos ang magbigay ng lubos ng kagalingan dahil comatose siya ngayon dahil sa stroke. Young people, pero bata pa. Ayan, nakita nyo, bata pa lang, stroke na. So, hindi edad ang kasihan ng stroke. Ito ay kahit sino pwedeng tandaan. So, well, I knew it because of the habits. And, ganun talaga. Diba? Sabi ko nga sa inyo nung Sunday, napapanahon, nag-iiba talaga yung panahon ngayon. So, ayan, sa kapatiran doon sa Dakalon yun, na comatose. Imagine, comatose. Diba? So, sama natin yun sa panalangin na ang Diyos, ito anong kalooban ng Panginoon. Again, if God found favor, if Sister Lisa find favor in God's sight. Diba? So, sama natin yun sa panalangin na ang Diyos, kalooban ng Diyos na pasunod. Maraming salamat po. God be the glory. So, yan yung mga prayer requests sa gawin ito na sabay at sama-sama natin sa gawin ito. Nais gawin nila natin sa sabing first is the answer. Christ is the answer. Answer.
Jehovah Jireh, my provider. Lord, Lord. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, my healer, by your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me. You supply all I need. You're more than enough, more than enough, more than enough. Sing again. Jehovah Jireh. Okay, sabay ko kayo. Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Napakaiwala ako sa isang pagkain. Pagkain ang mawaling katalong pagpatuloy na minahawitin ito. You are with me. You supply all I need. You're more than enough. More than enough, more than enough for me. Once again, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, you're our provider, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're our healer. You're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me. You supply all I need. This is more than enough. You're more than enough. More than enough. More than, you're more than enough for me. You're more than enough. More than enough. Lord, you're more than enough for me. Tayo bukod na langit. Manaming banal sa pangalan namin Panginoong Jesus Cristo. Dahil Diyos na aming ginawin, Ikaw, Panginoon, ay higit sa sapat, Panginoon. You're more than enough for us, Lord God. And this song professes that you are our provider, Jehovah Jireh, our healer, Lord, Jehovah Rapha, and our Jehovah Shammah, Lord God, Panginoon. Tunay, Panginoon, na hindi ka nagbago noon, ngayon at magkakailanman. Salamat po, Diyos, sa katugunan ng aming panalangin sa gabi ito, Lord God. Nananampalataya kami, O Diyos, na ito, Diyos, ay nakaabot sa iyong luklukan ng awa. Ay kaya, Diyos, ng iyong pinag-usap sa amin sa pamagitan ng iyong mababang lingkod, na ang aming mga panalangin, Lord, ay nakakapit sa iyong luklukan ng awa, Lord Jesus. At Panginoon, ito ay may katugunan na nagmumula, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga ginamit mo. At alahan po, Diyos, ang ginamit mo na
dalawin ng pagpapala sa gabi ito na ikaw, Panginoon, ang patuloy magbigay ng kalakasan at inspirasyon na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maging aming mga tagapanguna sa dakong ito, sila Diyos sa mga namiminuno ay patuloy po, Panginoon, i-anoint upang mailit kami sa tamang landas, Panginoon. Kailangan po, Panginoon, mga ginamit kong instrumentally sa gabing ito, napagpalain po, Diyos, ang mga talento. Maging ang bawat isa, O Diyos, na nakinig, na ikaw, Panginoon, pagbigay buhay ng iyong mga salita na aming napakinggan, Panginoon. Maging ang mga sentong ito, Panginoon, na aming nalingkod, dalangin po namin na ikaw po, Diyos, mag-ingat ang mga bagay na ito upang magamit sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Aming pagsamantalang paghiwalay, Panginoon, ingatan po kami, Lord God, kung saan kung paano po kami iningatan sa pagdako sa lugar na ito, Lord God. Sumayo, Diyos, ang lahat ng pupulpo sa salamat sa gabing ito. Salamat, O Diyos, sa matagumpay na gawain, Panginoon. Sumayo ang lahat ng masasalamat sa dakilang pangalan namin, Panginoon sa Kristo, na aming Diyos na kapagligtas. Amen. Amen. God bless you, brothers and sisters. Tapos sa pang ating gawain. Purihin natin, Panginoon, sa gabing ito. God bless everyone.